Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, nagpunta uli ako sa bahay nila Wendy. Nagmasid lang ako habang nakatayo sa labas. Nakita ko ang mama niya na inaayos ang mga upuan sa tabi ng swimming pool at nagwawalis. Ibig sabihin ay gumaling na ito. Sa hindi katagalan ay napalingon iyon sa kinakatayuan ko at nakita niya ako. Nagmadali siyang lumabas ng gate at lumapit sa akin. "Sir, bakit hindi man lang kayo nagsabi na narito ka pala? Para napatuloy naman kita agad." Sabi ko naman, "Hindi na po kailangan, ma'am. Gusto ko lang naman alamin kung ayos na ang kalagayan mo. Sa tingin ko ay okay ka na. Narito ka na sa labas nagliligpit." Sumagot naman siya. Ayos na ako, sir. Magaling na ang pakiramdam ko. Hindi nyo lang alam kung gaano ako kasaya noong pagkagising ko ng umaga na napakagaan ang pakiramdam ko at handang-handa na akong kumilos. Kaso, iniisip ko pa kung paano ko kayo masusuklian sa pagpapagaling nyo sa akin. Sabi ko naman, gusto nyo po ako mabayaran? Simple lang po. Tumulong ka sa ibang mga nangangailangan. Huwag kang maging mapagmataas sa ibang tao at maging mapagbigay ka sa mga nakikita mong kapuspalad sa abot ng iyong makakaya. Hindi rin naman sa akin ang galing ang kagustuhan na mapagaling ka, kundi sa ating Panginoon. Hindi na po ako magtatagal. Baka makita na naman ako ng prinsesa nyo na si Wendy Ngumiti naman siya sabay sabing, "Mamaya pa iyon, sir, magigising. Nakukulitan ka na ba sa kanya?" "Pasensya ka na, sir, ha? Marahil ay naikwento na sa'yo ng asawa ko ang tungkol sa kanya. Babae rin ako, sir, kaya ramdam ko na gustong-gusto kanya. Pero bilang ina, ay ipinaliwanag ko na rin naman sa kanya na may asawa at anak ka na. Pero, teka, di ba dalawa raw ang asawa mo? Parang naikwento sa akin yun ni ate mo "Opo, ma'am, totoo yun. Pero magkaiba sila ng katauhan. Isang pangkaraniwang tao at isa namang mula sa kabilang mundo o diwata." Ganun po pala, sir. At least ngayon naiintindihan ko na po. "Ma'am, hindi na po ako magtatagal. Kailangan ko nang umuwi. Tapos na rin naman ang gampanin ko dito sa inyo." Nakita kong biglang natahimik ang ginang, kaya sinabi ko, "Alam ko po ang iniisip nyo." Sabi niya naman, "Huwag mo na yun intindihin, sir. Akala ko kasi natabihan mo na ang anak ko kasi doon siya natulog sa bahay ng ate mo. Gusto ko lang naman sanang maranasan na makapagkarga ng apo bago ako mawala sa mundong ito. Sige, sir, pasensya ka na. Natagalan ka pa tuloy lalo." "Ayos lang po yun. Sige po, mag-iingat kayo dito palagi." Paalam ko pa, tapos umuwi na ako. Umuwi muna ako sa bahay ng ate ko. Alam ko kasi na sa susunod na mga araw
ay may mangyayaring tiyak na pagsisisihan ng isang pamilya. Ang tinutukoy kong pamilya ay ang pamilya ng kaibigan ng lolo ko. Pagkarating ko sa bahay nila ate, ay kinuha ko muna ang cellphone ko at i-charge. Noong mag-on ay nakita kong may 8 missed call pala at 5 text na hindi ko naman namalayan. Number lang iyon at hindi ako pamilyar kung sino. Noong makapag-charge pa kaunti ay saka ko na binasa ang mga mensahe. Galing pala iyon sa apo ni Manang Alodja, iyong matandang katulong nila Wendy na humihingi ng tulong para magamot ang kanyang dalagang apo. Nagulat ako sa nabasa kong mensahe dahil ang sabi noon, "Hoy, Manong, kung sino ka mang matanda ka. Ang sabi sa akin ni Lola, tatawagan daw kita. Bakit hindi ka sumasagot? Taga saan ka ba? Pwede pumunta ka dito sa amin? Huwag kang mag-alala, magbabayad ako kahit 50,000. Basta siguraduhin mong mapapagaling mo ako." Hindi ko na siya nireplyan. Kumain na lang muna ako at natulog. Bandang hapon ay nagising ako dahil sa ring ng aking cellphone. Noong sagutin ko iyon ay si Manang Alodja ang nakausap ko. Ang sabi niya ay pupuntahan niya raw ako sa bahay ng ate ko. Sabi ko naman, "Sige po Manang, hintayin kita rito. Medyo dalian niyo lang po. Baka maging abala na kasi ako." Noong matapos ang tawag ay muli kong ipinagpatuloy ang aking pamamahinga. Kinagabihan ay dumating nga ang matanda. Kilala niya rin pala ang asawa ni ate ko. Hindi na rin nagtaka sila ate na dumating sa bahay ang matanda dahil alam naman nilang humihingi rin iyon ng tulong sa akin. Sabi ng matanda sa akin, "Sir, sinadya na kita rito. Dahil ang sabi ng apo ko ay tumatawag raw siya sa iyo pero hindi mo raw sinasagot. Hindi ka rin daw nagre-reply sa mga text niya. Sabi pa nga noon na supladong matanda ka raw. Pasensya ka na sir ha, akala niya kasi matanda ka na. Alam mo sir, nahihiya talaga ako sa iyo dahil alam ko ang ugali ng apo ko na medyo magaspang. Kung ang pamilya nga nila Mayor at si Ma'am Wendy ay ginagalang ka, tapos sasabihan ka lang ng ganun-ganun ng apo ko. Ibinigay ko sa kanya ang number mo sir para sana siya ang makiusap sa iyo na magpagamot." Sabi ko naman, "Okay lang po yun Manang, sanay naman ako sa ganoon. Ang sabi lang naman ng apo mo na magpunta daw ako sa inyo at gamutin siya. Ito lang po ang masasabi ko sa iyo Manang, huwag sanang ikasasama ng loob mo. Kung sino po ang may kailangan sa akin, siya dapat ang lumapit. Nanggagamot po ako sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong ko, ng libre. Pero hindi ko na rin naman siguro obligasyon na puntahan pa ang kung sino mang nangangailangan ng tulong ko kung saan man sila nakatira. Mukhang alam ko na po ang dahilan ng pagkakasakit ng apo nyo." Sabi niya naman, "Yun nga po sir eh. Kaya nga po ako na mismo ang sumadya sa inyo rito. Tama naman po kayo. Abala kang tao at palaging may ginagawa. Tapos iistorbuhin ka lang at uutusang papuntahin sa kung saan-saan. Bukas po, babalik ako rito. Dadalhin ko ang apo ko. Kung okay lang po sa iyo." "Sige sir, hindi na po ako magtatagal. Hindi kasi ako nagpaalam doon sa bahay na pupunta ako rito." Sabi ko naman, "Sige po Manang, dalhin mo na lang dito. Kailangan bukas ay magamot ko na siya dahil magiging abala na ako sa mga susunod na araw." Noong nakaalis na ang matanda, ay kinausap ko naman si ate habang nasa harapan din ang asawa niyang si Rodel. Sabi ko pa, "Akala nyo, hindi ko alam na nag-aaway kayo? Kahit pa hindi kayo kumikibo, alam ko yun. Masama sa pamilya ang may galit sa isa't isa at laging nagtatalo. Dahil ba sa babae?" Tapos hinarap ko si ate. "Ate, hindi maganda sa babae ang gawing underdesaya ang asawa niyang lalaki. Hindi rin makabubuti sa isang babae ang pagiging mapagmataas. Ang asawa mo ang pangulo sa loob ng inyong pamamahay. Lahat ng desisyon mo ay dapat merong basbas niya. At kung hindi niya sinasang-ayunan ang gusto mong desisyon,
ay huwag mong gawin dahil mali iyon. Magkakasala ka lang sa Diyos kapag ipinagpatuloy mo ang pagdidesisyon sa sarili mo lang kagustuhan. Walang babae ang asawa mo, kaya tigilan mo na ang paghihinala. Sumabat naman si Kuya Rodel. Yan nga ang sinasabi ko sa kanya, bayaw eh. Ayaw naman maniwala. Sabi ko naman, isa ka pa. Huwag kang magpapaandar sa asawa mo. Dapat lahat ng bagay o desisyon ay pinagkakasunduan niyo muna bago gawin. Dahil iyon ang layunin ng pagiging mag-asawa, para walang gulo. Kapag ipinagpatuloy niyo pa ang pag-aaway niyo na yan, hindi na ako babalik pa dito. Bakit ate? Ikaw ba? Di ba lumaki ka na lang? Narinig mo bang nag-away ang mga magulang natin? Magkagalit man sila minsan, pero saglit lang. Magkakaroon lang ng kaunting pag-uusap at pagpapaliwanag. Pagkatapos ay tapos na rin ang issue. Hindi isang pag-aaway, puro pagpapaliwanag lang. Itong sa akin naman ay payo lang para din sa ikabubuti nyo. Kaya huwag nyo sanang ikasama ng loob ito. Sumagot naman si ate. Naiintindihan ko naman bunso eh. Pantas ka nga pala. Bawal sa'yo ang ganitong mga pagtatalo dahil manghihina ka. Para sa mga magtatanong tungkol sa sinasabi ni ate na manghihina, ganito po kasi yan. Kapag ang isang pamilya o bahay na tinutuluyan ko ay laging nag-aaway, ay hindi iyon maganda sa katulad kong babaylan. Ganun din sa bahay na isa sa mag-asawa ay nagtataksil. Bawal din ako sa ganoong pamamahay dahil sagrado ang mga dala kong dasal at ang karunungang aking tinataglay ay nagmula pa sa kataas-taasan. Kaya para iyong paglapastangan sa sagradong mga salita kung mananatili ako sa isang magulong pamamahay. Kaya ko ibinabahagi ito para alam nyo rin at masagot ang katanungan ng iilan. Lahat ng sasabihin ko rito ay kapupulutan nyo ng aral. Matapos kong mapayuhan sina ate ay lumabas ako ng bahay. Nagpunta ako sa tabing dagat. Marami namang tao ang naroon. Sa tingin ko, karamihan ay mga magjowa na nagdi-date. Maliwanag kasi doon, gawa ng maraming poste na may ilaw. Tinignan ko ang tubig sa dagat, low tide iyon. Ibig sabihin, aktibo ang mga aswang at malalakas ang may mga mutya ng pusa, lalo na kapag may buwan. Hindi rin ako mapakali. Para bang may mga boses akong naririnig. Naisip ko na mukhang kailangan ko na namang maglakbay, na ang layunin ay maghanap ng mga nangangailangan. Ganun naman kasi talaga ang tungkulin naming mga babaylan, lalo na ng katulad ko, ang maglakbay para makatulong sa mga nangangailangan at masugpo kahit paunti-unti ang mga nagkalat na masasamang elemento sa mundo. Sa hindi katagalan, ay nakabuo na ako ng desisyon. Tatapusin ko na lang ang problema ng dalawang matanda na kaibigan ng lolo ko at gagamutin ang apo ni Manang Alonja at aalis na rin ako agad at mag-iibang lugar. Bahala na ang kalikasan kung saan ako dalhin. Iyon naman talaga ang misyon ko. Habang nagpapatuloy ako sa paglalakad, ay nakakita ako ng isang babaeng tikbalang. Kaparehong-kapareho siya ng gabay kong si Gemini, kalahating kabayo at kalahating tao. Ang katawan niya ay sa tao, ang muka at ang kamay ay sa tao rin, ang pang-ibaba lang ang sa kabayo. Nakita niya rin ako habang nakatingin ako sa kanya. Agad naman iyong nagsalita. Kumusta? Ang manlalakbay na pantas. Matiwasay na gabi sa'yo. Tinatawag ka na naman ba ng kalikasan? Tanong niya pa sa akin. Sabi ko naman, mabuti at dito ka pala naninirahan. Meron sana akong ipapakisuyo sa'yo. Kung maaari, bantayan mo ang mga taong naliligaw sa bahaging ito. Dahil may kasama ka rin ditong nilalang na mahilig paglaruan ng mga bata. Kilala mo siya, di ba? Sagot niya naman, kung ikaw ang nag-uutos pantas, ay wala akong karapatang tumanggi. Mangyayari ang nais mo. Paalam. Pagkasabi niya noon, ay agad na ring nawala sa paningin ko. Maya-maya,
ay bigla naman akong ginulat ng pinsan kong si Princess. Huy, kuya! Nandito ka lang pala eh. Nagsasalita ka na naman mag-isa. Kanina pa kita hinahanap. Sino na naman ba yung kausap mo dyan? Sabi ko naman, Hay, ikaw talaga. Kahit saan ako magpunta ay andun ka rin. Hala siya, naninibago pa. Mga bata pa lang tayo, magkasama na tayo palagi, di ba? Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagbigay sa'yo ng number ni Dragon. Kasi classmate ko siya dati. Siya nga pala kuya. Mabuti at pinagsabihan mo sila Ate Erika. Okay na sila ngayon, hindi na sila nag-aaway. Sabi ko naman sa kanya, mawawala nga pala ako ng 1 linggo. Dito ka lang maiwan kila ate ha. O di kaya, umuwi ka na lang sa bahay. May motor ka naman. Hindi kita pwedeng isama sa pupuntahan ko. Dahil karamihan ay labanan at panggagamot ang gagawin ko doon. Tara na, uwi na tayo. Inaantok na ako. Sabi niya naman, okay lang sa akin yun kuya. Mga adventure at labanan. Gusto ko rin nga magpunta sa mga bundok eh. Pwede ko namang iwanan ang motor ko dito. Tsaka kung iiwanan mo pala ako dito, ay hindi na ako uuwi sa atin. Mag-aasawa na lang ako dito. Sabi ko naman, di mas mabuti. Mawawala na ako ng sakit sa ulo. Tumawa naman siya sabay sabing, Kuya naman eh, nagbibiro lang ako. Sumang-ayon ka naman agad. Sige na, dito na lang ako maiiwan kay ate. Maghihintay sa pagbalik mo. Hindi ko na siya sinagot pa at naglakad na kami pababalik sa bahay nila ate dahil inaantok na talaga ako. Kinabukasan, ginigising ako ni ate. Bunso, gumising ka muna. Nandyan si Manang Alodia. Kanina pa yan narito, hinihintay ka. Kaya nga, pinagkape ko na lang muna. Ganun ba te? Sige, pakisabi na, kagigising ko pa lang. Pero papalabas na. Saglit akong nag-inat-inat at nagligpit kaunti ng pinagtulugan bago lumabas ng silid. Dumiretso na ako sa sala at kinausap na agad si Manang Alodia. Manang, nasaan na po ang apo nyo na gagamutin ko? Naku sir, pasensya ka na. Doon ko na muna dinala sa bahay ng kapatid ko. Nakakahiya kasi dito. Malapit lang naman ang bahay ng kapatid ko dito. 7 lang ang pamasahe sa jeep. Kung okay lang sana sir, ikaw na lang ang dadalhin ko doon. Sabi ko naman, sige po Manang, magbibihis lang ako. Matapos kong makapagbihis nang hindi naliligo, ay umalis na rin kami agad ng matanda at sumakay ng jeep. Makalipas ang ilang saglit ay bumaba na kami, malapit sa may palengke. Nakasunod lang ako sa kanya habang nauuna siya sa paglalakad. Medyo nakadistansya pa kami sa bahay ay itinuro niya na iyon at sinabing iyon daw ang bahay ng kapatid niya. Pagkapasok namin doon ay nakita ko ang isang babae. Nakaupo siya sa sofa. Tinitigan ko siyang mabuti dahil sigurado akong siya na ang babaeng ipapagamot sa akin ni Manang Alodia. Alam ko namang bata pa iyon, pero sa kasalukuyan niyang itsura ay para na siyang matanda o iyong mga nasa mahigit 70 na ang edad dahil kulubot at nangingitim ang balat hanggang sa mukha. Ang isang kamay niya naman, ang mga daliri doon ay parang pinagbabali kasi nakabakli ang itsura. Maliit din ang kanyang isang paa kumpara sa kabila, pero ang babaeng iyon ay baka nasa 19 hanggang 21 taong gulang pa lang. Epekto ng kanyang karamdaman ang malaking pagbabago ng kanyang itsura. Nakatitig ako sa kanya dahil sinisimulan ko ng suriin ang kanyang karamdaman nang bigla iyong nagsalita at sinabing, Hoy! Ano tinitingin-tingin mo dyan? Nabigla ako dahil hindi ko inaasahan na ganoon aasta ang isang taong may malalang karamdaman at nangangailangan ng tulong ko. Sabi naman ni Manang Alodia, Apo, siya yung sinasabi kong manggagamot na siguradong makakagamot sa'yo. Sabi naman noong dalaga, siya ba? Akala ko matanda na. Baka naman mahal yan maningil.
Pero okay lang, basta mapagaling niya ako. Hoy, anong pangalan mo? Magkano bang dapat kong ibayad sa'yo? Huwag mo akong presyohan ng malaki ha. Kayo pa namang mga manggagamot, mga mukhang pera. Pataray na wika pa noon sa akin. Sabi naman ni Manang Alodya, ano ka ba, Apo? Nakakahiya ang pag-uugaling ipinapakita mo sa tao. Hindi pa nga noon tapos magsalita ang lola niya, ay binara na ito agad ng kanyang apo at hindi pinatapos sa pagsasalita. Pare-pareho lang naman yang silang lahat ng mga manggagamot. Mga mukhang pera. Ilang manggagamot na ba ang napuntahan natin? Ang laki ng hinihingi. Alam ko rin naman, lola, na sasabihin mo na hindi naman nanghihingi ng bayad yan kagaya ng iba. Pero sigurado akong sasabihin yan mamaya na kahit donasyon lang. Pero ganun din, napakamahal lang hihingiing donasyon. Marahan naman akong hinila ni Manang Alodya papalabas ng pintuan at doon ako kinausap. Sabi niya, Sir, pasensya ka na sa pag-uugali nitong apo ko. Sana matulungan mo pa rin siya. Wala na siyang mga magulang. Ako na ang nagpalaki sa kanya dahil galing siya sa broken family. Kaya ganyan siguro ang ugali niya. Hindi ko na siya sinagot at pumasok na akong muli sa sala. Sabi ko doon sa dalaga, Ma'am, huwag ka po mag-alala. Gagamutin kita at siguradong gagaling ka. Tumingin naman siya ng masama sa akin, sabay sabing, siguraduhin mo lang, dahil kapag hindi ako gumaling ay tatamaan ka sa akin. Isa pa, hindi naman ako naniniwalang marunong kang manggamot. Ang bata-bata mo pa para maging manggagamot. Alam mo, ma'am, kung bakit ka nagkaganyan? Dahil sa ugali mo. Parang hindi ka tao kung magsalita eh. Napakamapang mataas mo. Hindi pa nga kita nasisimulang magamot o kahit mahawakan man lang, ay napakaraming panghuhusga na ang inabot ko mula sa iyo. Kapag hindi ka pa tumigil, ay isasara ko yung bibig mo. Sabi niya naman, Che, ang dami mo pang arte. Umpisaan mo na ang panggagamot kung kaya mo talaga. Hinawakan ko siya sa kamay, tapos pinitik ko ang kanyang bibig. Nagulat naman siya, pati na ang ibang nakakita, dahil sumara ang bibig niya na parang tinakpan iyon ng laman. Iyon bang nawala talaga ang butas ng kanyang bibig? Hinawakan ko siya sa pulsuhan. Nakita ko, sinusubukan niya pang pumalag pero hindi na siya makagalaw. Matapos ko siyang mapulsuhan, ay hinarap ko na si Manang Alodya. Manang, pinaparusahan po ang apo mo. Hindi ito kulam o barang. Isa lang itong parusa. Ganito po kasi yan. May nakausap itong apo mo na kapwa niya rin babae. Siniraan niya at nilait. Na sa tingin ko ay hindi mo na rin ipagtataka pa. Hindi alam ng apo mo na anak ng isang batikang mangkukulam ang babaeng kanyang nilait-lait. Mabuti nga at hindi siya binigyan ng pamatay na kulam eh. Tanging parusa lang ang ibinigay sa kanya. Hindi nila intensyon na patayin ng apo mo. Gusto lang nilang pagmukhaing kahiya-hiya ang itsura niya. Dahil sobra-sobra ang inabot na pagmumura at panlalait sa anak noon mula dito sa apo mo. Muli naman akong humarap doon sa dalaga at sinabi ko, Miss, ito ang tatandaan mo. Ang kagandahang panlabas ay hindi lisensya para manghusga, manira o mangalipusta ng ibang tao. Yang katawang pisikal mo at kagandahan ay mabubulok, papangit, magiging alikabok at babalik sa lupa. Pero ang kabutihan at kababaang loob ay mananatili sa puso ng mga taong pinakitaan mo noon. Kaya kahit kailan ay hindi ka dapat maging mapagmataas. Huwag na huwag mong iisipin na mas mataas ka kaysa sa iba. Siguro ngayon, naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin dahil pinagdudusahan mo na. Ano, masakit ba na ikaw naman ang hindi maganda ang itsura ngayon? Siyempre, hindi ko na hinintay ang sagot niya. Dahil malabo na iyon, sinara ko na kasi ang bibig niya. Muli ko nang hinarap ang lola. Manang Alodya, aalis po muna ako para mangalap ng ugat mula sa 3 kambal na balete. Hindi yun madaling matagpuan, kaya ako lang din ang pwedeng maghanap noon. Hindi ko na rin kailangan pasanibin pa ang may gawa nito sa kanya, dahil hindi naman ito kulam. Isa lamang itong parusa, at hindi kinokontrol nung nagpadala.
Sabi naman ng matanda, sir, paano itong apo ko? Hindi na siya makapagsalita. Ano pong ginawa mo sa kanya? Bakit nawala ang bibig niya? Hayaan mo lang muna yan, Manang. Babalik din yan sa normal kapag nagdesisyon na siya na maging matino kausap. Sige po, aalis na ako. Paalam ko pa, tapos diretsong labas sa pintuan at naglakad na papalayo. Mga katribo, ako po muna ito ang inyong narrator. Magdadagdag lang ako ng kaunti sa background ng babaeng ginagamot kayo ni Sir Rico. Baka kasi magtaka kayo kung bakit medyo mataas siya magsalita at iba kong umasta. Ang dalagang ito daw kasi pala ay sikat sa TikTok at sa Facebook. Hindi naman sobrang sikat, pero pwede na ring mapabilang sa mga hinahangaan sa TikTok at Facebook. Napanood ko rin ang maraming TikTok nito at nakita din ang buong profile niya sa FB. Kung itatanong nyo rin ang itsura niya, syempre masasabi kong itsurang maganda. Nasa TikTok siya Magaling din ngumiti at gumiling. Ayun lang ang masasabi ko. Kaso, baka kinain siya ng kaunting kasikatan, kaya naapektuhan ang pag-uugali niya. Abangan nyo na lang po ang karugtong nito kung ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod. Pagkalabas ko ng bakuran, ay naglakad pa ako patungo sa unahan para maghanap ng bahaging walang tao dahil tatawagin ko si Mian. Noong naroon na siya sa harapan ko, ay sinabi kong maghanap siya ng 3 kambal na balete. Sabi niya naman, "Pantas, walang ganun dito. Kahit doon sa lupain niyo malapit sa ilog, ay wala rin yung hinahanap mo. Pero meron akong alam, nag-iisa lang iyon. Pero naroon sa kagubatan ng isang isla. Malayo iyon dito." Sabi ko naman, "Sige, dalhin mo ako roon. Kailangan natin makakuha." Lumapit siya sa akin at hinawakan ako. Ilang saglit pa ay unti-unti nang nag-iba ang kapaligiran namin. Tapos sabi niya, "Narito na tayo, Pantas." Sabi ko naman, "Nasa ang lugar tayo? Grabe naman ang lalaki ng mga puno rito. Mukhang pusod na ito ng kagubatan na." Sumagot naman si Mian, "Pantas, narito tayo sa isang isla. Maliit lang ang lugar na ito. Tanawin mo ang paligid." Inilibot ko ang aking paningin. Unti-unting naging pamilyar sa akin ang lugar na iyon. Naroon kami sa isla ng Logos. Naglakad kami kaunti at nakita ko na agad ang 3 kambal na balete. Madali ko lang iyon nakita dahil iyon ang pinakamalaki at pinakamataas na puno na naroon. Lumapit na ako roon at hinugot ang dala kong tansong punyal. Sinubukan kong magputol ng isang maliit na ugat upang masubukan kung iyon nga ba talaga ang hinahanap ko. Matapos kong makaputol ng isang ugat mula sa punong iyon, ay muli lang ding tumubo yung pinagputulan. Sabi ko naman sa sarili ko, ito na nga yung punong hinahanap ko. Pagkalingon ko sa kabila ay nakita ko may bantay pala iyon. Isang malaki at itim na nilalang. Para lang din iyong isang kapre, pero ang kaibahan lang dahil malaki ang bunganga. Nagkatinginan pa kami tapos nagsalita iyon. "Hoy, tao! Nakikita mo ako?" Tumango-tango naman ako. Tapos sabi niya, "Sino ka? Sa tingin mo ba, makakakuha ka ng ugat ng punong iyan at makakaalis ka pa ng buhay? Nakita mo namang isa itong maliit na isla. Paano ka makakaalis?" Sabi ko naman sa kanya, "Yun lang ba ang problema mo? Sige nga, mag-isip ka. Nagawa ko nga makapunta dito nang wala akong sinasakyang bangka. Ang umalis pa kaya ang magiging problema ko?" Tumawa naman siya ng tumawa at sinabing, "Nakakatuwa ka, tao. Gusto ko ang sagot mo. Kaya ganito, maglaro muna tayo ng bugtungan." Sabi ko naman, "Ay, pasensya ka na. Nagmamadali ako Sa susunod na lang na makapunta ako ulit dito." Bigla namang namula ang mga mata niya at mukhang nagalit.
Lumaki ang mata noon, pati na ang boses, at sinabing, "Wala kang galang sa akin. Isa ka lang taong binigyan ng kakayahan na makakita ng mga kagaya ko. Pero nilalapastangan mo ang aking paanyaya. Kinakaibigan na nga kita. Ayaw mo pa." Sabi ko naman sa kanya, "Pasensya ka na. Nagmamadali nga kasi ako. At huwag mo ako susubukan na hadlangan. Dahil kahit mas malaki ka sa akin, ay kaya kitang paluhurin sa harapan ko." Hindi na iyon nakinig at may kinuha sa kanyang likuran. Noong makuha ay nakita kong isa iyong tirador. Dumampot rin siya ng bato na halos kasing laki ng bola ng basketball. Noong babanatin niya na ang tirador, ay biglang lumitaw si Mian sa tabi ko, kasama ang iba ko pang mga gabay. Tapos maotoridad na nagsalita si Mian. "Hoy, nilalang! Mag-iingat ka sa gagawin mo. Binabalaan kita. Kung ayaw mong mabura sa mundong ito, ang kausap mo ngayon ay ang babaylan at pantas ng 7 dimensyon ng kaharian ng mga diwata at mga engkanto." Tila nagulat naman ang nilalang sa narinig at yumuko. Nakita niya rin ang medalyon kong krus. Sabi noon, "Pantas, patawad. Hindi kita nakilala. Naamoy lang naman kita. Hindi ko masyadong makita ng malinaw ang imahe mo. Dahil malakas ang sikat ng araw. Sige na, kunin mo na ang nais mong kunin at makakaalis ka na rin." Kilala ang nilalang ng mga tambaluslos sa pagiging palakaibigan. Pero ang problema, mabilis din silang mapikon. Mahilig din silang makipaglaro ng bugtungan. Pero kapag hindi mo nasagot, ay sisingilin ka niya ng gintong barya. Dahil isa iyong sugal para sa kanila. Tapos kapag nasagot mo naman, ay bibigyan ka niya ng batong ruby. Isa iyong mamahaling uri ng bato. Matapos noong magsalita, ay tumalikod na iyon at umalis. Muli na akong umupo sa harapan ng puno at kumuha ng 4 na piraso ng ugat. Kulay pula ang katas noon na para talagang dugo. Tapos agad ko na rin sinabi kay Mian na ibalik na ako kung saan ako nanggaling kanina. Pagkabalik ko sa bahay ng kapatid ni Manang Alodia, ay marami na ang tao roon. Mukhang mga kapitbahay iyon ng matanda na gustong makiusyoso. Napansin naman nila ako agad. Sabi ko naman, "Manang Alodia, bakit maraming tao? Hindi ko pwedeng gamutin ang apo nyo habang maraming taong nakatingin. Maaaring magkagulo at maraming mga lukulukong tao na gustong magpasikat at makialam." Nagsalita naman ang kapatid ni Manang Alodia. "Iho, doon mo na lang sa kwarto gamutin ang apo namin para walang makaistorbo." "Ah, sige po." "Siya nga po pala, ito ang ugat ng 3 kambal na balete. Putul-putulin niyo po yan at ilaga. Kapag kumulo na ang tubig, ay magsisimula na rin niyang lumapot ang sabaw. Ilagay niyo sa baso at palamigin hanggang sa maging maligamgam bago niyo ipainom sa apo niyo." "Sige, iho." Wika naman ang dalawa at nagtungo na sa kusina. Ako naman ay nagtungo na sa silid na itinuro nila. Sumunod na rin sa akin ang babaeng wala pa ring bibig, pero masama pa rin ang tingin sa akin. Sabi ko sa kanya, "Sige na, humiga ka na sa gitna ng kama." Pero hindi ako noon sinunod. Umupo lang iyon sa may gilid. Inasikaso ko muna ang mga ugat ng balete na gagamitin ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Magiging masakit ang proseso ng panggagamot ko sa iyo. Pero kailangan mong tiisin. Kasalanan mo rin naman kung bakit ka nagkaganyan. Ang sama kasi ng ugali mo. Halos hindi makain ng aso ang mga salitang lumalabas sa bibig mo eh." Noong ibaling ko sa kanya ang aking tingin, ay nakita kong nakasurot pa rin sa akin ang kanyang tingin at halatang galit. Sabi ko naman, "Sige na, humiga ka na para masimulan ko na ang panggagamot sa iyo." Nakita kong nakatitig pa rin iyon ng masama at ayaw humiga. Kaya tinulak ko na siya papahiga at sinabi kong, "Alam mo, kanina pa mahapdi ang sikmura ko
Wala pa akong almusal dahil inuna kitang puntahan para magamot. Kaya huwag ka na makipagmatigasan pa sa akin. Kinuha ko na ang 3 ugat ng balete. Ang 2 noon ay inilagay ko sa kaliwa at kanan niyang braso, tapos ang isa ay sa kanyang likod. Inorasyonan ko siya ng pamako para hindi makagalaw. Panay pa rin kasi ang piglas, saka ako umusal ng ibang orasyon. Ilang saglit pa ay humaba ang mga ugat. Tapos tinubuan pa ng maliliit na ugat ang 3 ugat na iyon. At ang maliliit na ugat na iyon ay humaba at gumapang sa buong katawan ng dalaga. Nakita kong gustong gusto niyang sumigaw, kaso hindi siya makasigaw dahil wala naman siyang bibig. Hanggang sa mapaangat na siya sa kama dahil sa puwersa noong mga ugat. Ang purpose kasi noong ugat ay para higupin lahat ng inilagay na sumpa sa dalaga at pagalingin na siya ng tuluyan. May mga ugat ring gumapang sa kanyang mga kamay at sa mga daliri para naman ituwid ang mga bali-bali niyang buto sa daliri. Kaya magiging sobrang sakit noon para sa kanya dahil para din iyong hinihilot ng mano-mano. Nakikita kong umiiyak na siya sa sobrang sakit. Maya-maya ay nawalan na siya ng malay. Patuloy pa sa paggawa ng trabaho nila ang mga ugat. Hanggang sa unti-unti nang lumapat sa kama ang katawan ng dalaga. Dahan-dahan na rin kumalas sa katawan ng dalaga ang mga ugat. Habang kumakalas ang mga ugat sa katawan noong dalaga, ay unti-unti ko ring naaaninagan ang totoong kulay ng dalagang iyon. Nagbago na ang kanyang katawan, nawala na ang pagiging kulubot ng balat at lumabas na ang tunay niyang kulay. Chinita pala siya. Maganda rin ang hubog ng katawan at talagang makinis. Lumapit ako sa kanya at inalis na ang inilagay ko sa kanyang bibig para makapagsalita na siya pagkagising. Tinipon ko ang mga ugat at inusala ng orasyon. Saglit iyong nagliwanag tapos naging abo. Wala pa ring malay noon ang dalaga. Pawis na pawis ang buo niyang katawan, kaya tinawag ko na si Manang Alodya para mapunasan siya ng pawis o di kaya bihisa na ng damit. Agad din naman iyong pumasok at inasikaso ang kanyang apo. Sabi ko sa matanda, hintayin ko lang po siya na magising dahil meron akong sasabihin sa kanya bago ako umalis. Naghintay pa ako ng 20 minutos bago iyon nagising. Noong magising ay agad niyang tinignan ang kanyang katawan, pati ang balat sa braso. Nagulat siguro siya dahil sa ganun lang kabilis ay bumalik na sa orihinal ang kanyang itsura. Ang laki ng ngiti niya. Tapos napatingin siya sa harapan. Naroon lang kasi ako nakaupo at naghihintay sa pagising niya. Agad siyang tumayo at lumapit sa akin sabay sabing, "Aba, legit ka naman pala eh. Ang galing ng ginawa mo. Magkano ang ibabayad ko sa iyo?" Wika niya pa. Hindi ko siya sinagot. Nagpunta siya sa kabilang kwarto at pagkabalik ay iniaabot sa akin ang nakabandil na pera at sinabing, "Heto oh, 50 milyan ha. Huwag mo sabihin kulang pa yan. Baka sampal ko ang kulang dyan." Agad namang nagsalita ang kanyang lola. "Apo, ang bibig mo. Hindi mo kilala ang taong yan. Kaunting respeto naman. Pinagaling ka niya, tapos ganyan lang ang sasabihin mo." Sumagot naman iyon ng pataray. "Kaya nga babayaran ko siya eh, para wala na akong utang sa kanya." Wika niya pa, sabay pilit na pag-abot sa akin ng kanyang pera. Hindi ko iyon tinanggap, at noong mapatingin siyang muli sa kanyang kamay, ay hindi na pera ang naroon, kundi mga dahon ng bayabas. Saka ako nagsalita. "Alam mo miss, tinulungan kita dahil naaawa ako sa iyo, kahit hindi ka karapat-dapat na kaawaan dahil sa pag-uugali mo. Ang pera ay makabubuti kung ikaw ang gumagamit. Pero kapag ang pera na ang gumagamit sa iyo, iyon na ang masama. Bago ako umalis ay iiwanan kita ng marka. Kailangan mong magbigay galang sa lahat ng tao.
At kailangan mo rin silang pakitunguhan ng maayos. At huwag ka nang manlalait. Sa oras na ginawa mo uli iyon, ay magsasara din uli ang bibig mo at babalik ka sa dati mong kalagayan bago pa kita nagamot. Nag-iwan ako ng sumpa sa iyo para sumunod ka sa lahat ng habilin ko. Minsan lang kitang tutulungan. Kapag natutunan mong magpakumbaba sa kapwa at magbago ka ng tuluyan, ay mawawala na ang sumpa na iniwan ko sa iyo. Pero kapag ipinagpatuloy mo pa ang kagaspangan ng iyong ugali, ay babalik din lahat ng sakit na inalis ko sa iyo. Kaya umpisahan mo na ngayon ang pagbabago para hindi ka na magdusa uli. Nagulat ako dahil akala ko ay magiging aral na sa kanya ang kanyang mga pinagdaanan. Pero bigla niya akong sinigawan ng malakas at sinabing, "Punyeta! Ang dami mo pang sinasabi! Hindi ka nalang umalis kung tapos ka na!" Hindi ko na siya sinagot at hinayaan ko na lang. Bigla siyang napatingin sa braso niya at mababakas ang takot sa kanyang mukha. Unti-unting bumabalik sa dati ang kanyang kanang braso. Noong panahong may sakit pa siya at hindi ko pa nagagamot. Kumulubot ang balat doon at umitim rin. Napapasigaw na rin siya sa sakit dahil dating ang bali-bali ang mga buto niya doon sa kamay bago ko siya ginamot. Natataranta naman siyang nagsorry sa akin at sinabing hindi na siya magsasalita ng masama. Agad niya ring nakita ang unti-unting pagkawala ng itim at kulubot sa kanyang braso at gumagaling. Sabi ko na lang sa kanya, "Kapag bumalik sa dati lahat ng sakit mo, hindi ko na iyon kasalanan. Ikaw na mismo ang may gawa noon sa sarili mo. Uuwi na ako. Yang pera mo sa sahig na naging dahon, pulutin mo yan dahil sayang yan. Pero hindi mo na yan magagamit. Maliban na lang kung ipamimigay mo sa mahihirap mong kapitbahay. Doon lang din yan magbabalik sa pagiging tunay na pera. Huwag mo akong susubukan. Hindi mo ako madadala sa pataray-taray mo. Pasalamat ka, babae ka, at sanay ako sa kasungitan ng asawa ko. Kaya, kaya kitang pagpasensyahan. Manang Alodya, uuwi na po ako. Huwag po kayong mag-alala. Magbabago na yung apo nyo dahil wala rin naman siyang pagpipilian. Maliban na lang kung gusto niyang bumalik sa kanya lahat ng kanyang sakit." Sabi naman ng matanda, "Sir, humihingi ako ng tawad sa ipinakitang pag-uugali ng apo ko. Alam ko po kung gaano kayo iginagalang nila Ma'am Wendy at ng buong pamilya ni Mayor. Kaya nahihiya talaga ako sa ipinapakitang pag-uugali sa iyo ng apo ko. May kinalaman din kasi sa paghihiwalay ng mga magulang niya, kaya siya nagkakaganyan. Pero hindi ko na po ikikwento dahil pribadong buhay niya na iyon." Sabi ko naman, "Hindi na po iyon mahalaga sa akin, Manang. Alam ko na rin naman kahit hindi niyo pa sabihin. Tsaka huwag kayo mag-alala, hindi naman ako galit sa kanya." Sabi niya naman, "Ano po, sir? Hindi ka galit? Samantalang ako nga ay kamuntikan ko ng masampal dahil sa inaasal niya." "Huwag niyo na po akong alalahanin, Manang. Sige po, uuwi na ako. Tawagan mo na lang ako kapag may problema ka. Marami pa akong gagawin eh." "Sige po, sir. Maraming salamat po." Tumango lang ako at umalis na. Pagka-uwi ko sa bahay ni ate, ay sinabi nito, "Bunso, kumusta ang ginamot mo?" "Ayos naman po, te. Siya nga pala, tumawag si mama. Andun daw sa bahay ang dragon mo. Hinahanap ka. Gusto mo, papuntahin ko na lang dito para makasama ka naman niya?" Sabi ko naman, "Wag na, te. Papaalis na rin naman ako. Meron na lang akong aasikasuhin saglit. Tsaka ligtas naman iyon palagi dahil kasama niya naman si Ate Ria." "Bakit? Saan ka na naman ba pupunta pagkatapos mo rito?" "Hindi ko alam. Basta makikipagsapalaran ako." "Ha? Aalis ka? Pero hindi mo alam kung saan ka pupunta?" Ganun talaga ang pagiging babaylan eh." Sabi niya namang muli, "Ay, oo nga pala. Naalala ko na. Ganyan din pala dati si Papa noong maliit ka pa. Aalis siya tapos 1 linggo bago umuwi. Kumain ka na pala, nakapagluto na ako." Sabi ko naman,
Sige, tamang-tama, gutom na rin talaga ako. Agad na nga akong nagtungo sa kusina upang kumain. Habang kasalukuyan akong kumakain, ay may mga tao naman sa labas na nagtatao po. Dahil sa kumakain nga ako, kaya si ate na ang pumunta upang pagbuksan. Narinig kong sinabi noong tao sa labas, "Ay, ma'am, nandyan po ba ang kapatid mo?" Sabi naman ni ate, "Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya?" "Hihingi lang po sana kami ng tulong tungkol sa nangyari dito sa kasama namin." Iniwan ko ang aking kinakain at sumilip ako sa labas upang tignan kung anong nangyayari doon sa taong inihihingi nila ng tulong. Nakita kong isa iyong lalaki na puro kalmot ang katawan at nanghihina na. May malaking sugat pa iyon sa tiyan na animoy kinalmot ng isang pusa. Halos yata lahat ng parte ng katawan ay may kalmot. Meron din sa likod, sa mukha, lalo na sa leeg. Sabi ko naman, "Anong nangyari dyan?" Sumagot naman iyong isang lalaking nagdala, "Ewan ko po, sir. Umuwi yan siya kanina na ganyan na ang kalagayan. Ang sabi ng bayaw ko, kasama niya raw itong nag-inuman. Tapos, noong umuwi, ay ganyan na ang nangyari." Pinagmasdan ko ang lalaki at pinakiramdaman. Saka ako sumagot, "Alam ko na ang nangyari dyan. Kapag nakakainom na kasi ng alak, ay dapat tahimik na lang. At huwag ka nang magbibiro sa kung kani-kanino. Magbiro ka na sa kapwa mong lasing. Huwag lang sa aswang na wala pang booking. Mabuti at hindi ito napuruhan. Pero mahahawaan siya ng pagkaaswang kapag hindi nalinis agad ang mga sugat niya. Sige, ipasok nyo na muna yan dito sa sala." Nagsipasok na nga sila at pinaupo ang lalaki sa upuan. Kinuha ko naman iyong aking langis. Tinuruan ko iyong kasama nilang babae na kung ano ang gagawin. Sabi ko roon, "Ma'am, ganito po ang gawin nyo. Punasan nyo po muna ang buong katawan niya ng towel na binasa sa maligamgam na tubig. Tapos kapag nalinisan na siya pati na ang kanyang sugat, ay pahiran mo nitong langis ang mga sugat niya. Painumin mo rin siya ng isang kutsarita nitong langis araw-araw sa loob ng 3 araw. Sa inyo na ang langis na ito. Pwede nyo na rin siyang iuwi. Matutuyo na rin ang sugat niya pagkalipas ng 3 araw. Basta tuloy-tuloy lang ang pagpahid ng langis." Sabi naman noong ginang, "Sir, ano po bang nangyari sa kanya?" Sabi ko naman, "Tama po ang sabi nitong kasama nyo. Nakipag-inuman nga ang taong ito. Matapos mag-inom, ay nagpaalam na siyang uuwi at umuwi siya ng mag-isa lang. Habang naglalakad pa pauwi, ay nakarinig siya ng huni ng aswang. At imbes na matakot o magmadali sa pag-uwi, ay sinigawan niya pa iyon at hinamon na kung lalaki daw ang aswang ay magpambuno sila at kung babae naman ay bumaba dahil magtatalik sila. Kaya iyon ang ikinagalit noong aswang. Noong naroon na siya banda sa may sapa na hanggang tuhod ang lalim ng tubig, ay doon na siya dinumog at balak siyang lunurin. Nahirapan din ang taong ito na makapanlaban dahil hindi niya naman nakikita ang umaatake sa kanya. Gawa ng gumamit iyon ng tagabulag. Kaya iyon ang naging dahilan kaya napakarami niyang kalmot. Hindi niya naman kasi nakikita kung saan nanggagaling ang mga pag-atake. Basta na lang may guguhit na matatalas na kuko sa iba't ibang parte ng katawan niya. Nagkataong may paparating na tao sa kinaroroonan niya, kaya iniwan na rin siya agad noong aswang. Sumabat naman iyong isang matandang lalaki na kasama sa mga nagdala doon sa lalaking pasyente. "Tama nga po ang sinasabi mo, sir. Ako po iyong lalaking paparating na nakakita sa kanya. Nakita ko po siyang sumusuntok sa hangin na parang may kaaway. Pero wala naman akong nakikitang kahit ano na nananakit sa kanya. Basta, sigaw lang siya ng sigaw ng tulong at panay ang suntok sa kung saan-saan. Nagkataon kasi na maaga akong umalis ng bahay para magsuga ng kalabaw. Noong makalapit ako, ay natigil na rin naman ang pagsusuntok niya sa hangin. Kaya ako na mismo ang nagdala sa kanya papauwi. Nag-aalala talaga ako dahil napakarami niyang sugat sa iba't ibang parte ng katawan."
Sabi ko naman, yang langis na yan ay may kakayahang patayin ang kamandag ng aswang na naiwan sa sugat niya mula sa kuko. Kung hindi mapapatay ang kamandag, ay mahahawaan ng pagkaaswang ang taong ito. Sundin niyo lahat ng instruction ko, tapos maghanda kayo. Dahil mamayang gabi ay babalikan ito ng aswang. Bantayan niyo ang langis na ito. Kapag nakita niyong bumula, ibig sabihin nasa paligid na ang aswang. Ang gawin niyo ay kumuha kayo ng kapirasong tela. Lagyan niyo ng kaunting langis mula dito. Dalhin niyo sa labas at sindihan. Kukontrahin ito ang tagabulag na gamit ng aswang, kaya makikita niyo na siya. At dahil din sa langis na ito, ay mangingisay ang aswang at manghihina. Iyon na ang pagkakataon nyo para masugatan ng aswang. Puksain nyo na ang aswang na iyon, dahil isa iyong mabangis na aswang at hindi titigil sa pambibiktima. Hindi niya rin titigilan ang taong ito hanggat hindi niya napapatay. Kaya tapangan nyo ang inyong mga sarili at humandang lumaban. Sige na, iuwi nyo na yan. Halatang lasing na lasing pa kaya hindi niya pa nararamdaman masyado ang hapdi ng kanyang mga sugat. Matapos ko silang mabigyan ng instruction ay agad na rin silang umalis. Hindi ko na ipinagpatuloy ang aking pagkain dahil hindi na rin naman ako sobrang gutom at nawalan na rin ako ng gana. Bandang hapon noon, nakita kong natutulog lahat ng kasama ko sa bahay. Umalis na muna ako at umuwi sa bahay namin o sa mismong lugar namin ng pamilya ko. Pero hindi ako nagpakita. Nakita kong maliwanag sa loob ng bahay namin ni Mrs. at maingay din. Kasi nakikinig siya ng mga kwento sa channel na ito na tungkol din sa mga padala ko. Mukhang nag-iimbestiga na naman kaya nakikinig ng kwento. Malakas iyon dahil naka-speaker pa siya. Sinilip ko rin ang baby namin. Mahimbing naman ang tulog. Habang naroon si ate nagbabantay at naroon naman si Mrs. sa banyo naliligo. Hindi na muna ako nagpakita kay Mrs. dahil sigurado hindi rin ako papayagang umalis kaagad kapag nakita niya ako. Dahil ayos naman ang lahat sa bahay kaya nagtungo naman ako sa bahay ng mga magulang ko upang alamin din ang kalagayan nila. Napansin kong kahit nakakubli ako sa tagabulag ay nararamdaman ako ng aking ama. Hindi talaga maipagkakaila na isa siyang batikang babaylan. Aalis na sana ako noon nang marinig kong nagsalita ang aking ama. Sabi niya, "Anak, dumating na ang pagkakataon na kailangan mo nang maglakbay. Hindi ko tiyak kung ilang linggo, buwan o taon ang itatagal ng iyong misyon. Pero hindi ka pwedeng manatili sa iisang lugar lang dahil maraming lugar ang nangangailangan din ng tulong mo. Kunin mo ang elemento ng kaluluwa sa isang aktibong sementeryo. Huwag sa abandonado ha. Malalaman mo ang halaga noon kapag nakuha mo na. Malakas ka sa espiritual na antas, pero kailangan mo ring matuto ng pakikipaglaban na pisikal." Pagkatapos magsalita ni Papa ay umalis na ako upang bumalik sa lugar ng mag-asawang matanda na kaibigan ng lolo ko. Bigla kasi ako nagkaroon ng kutob na inuumpisahan na sila ng kalaban nilang pamilyang mangkukulam. Pagkarating ko roon ay nakita ko silang nagpapausok ng insenso sa loob ng kanilang bakuran. Agad naman akong napansin ng matanda at tumingin sa akin. Sabi ko naman, "Lo, magandang araw po. Maghanda ka po dahil magaganap na mamayang gabi. Ang sinasabi ko sa iyo ang kaguluhang mangyayari sa mga anak mo. Gusto ko sanang pigilan, subalit kailangan nilang danasin iyon para matuto sila at sumangguni sila sa iyo. Kumusta na po ba ngayon ang mga anak mo?" "Ganun pa rin, iho. Kaso, iyong panganay kong anak ay may problema sa anak niyang babae. Bigla iyong nabuntis. Hindi daw nila alam kung sino ang nakabuntis. Pero may kutob ako na pinakialaman siya ng anak ng kapatid ko. Mukhang kinulam siya." Sabi ko naman sa kanya, "Alam ko na po ang tungkol roon. Aalis na po muna ako, Lo. Babalik ako mamayang gabi." Paalam ko pa
at umuwi muna ako sa bahay nila ate. Pagkarating ko roon ay wala sila. Naghintay na lang ako dahil baka namalengke. Noong papagabi na at nag-aagaw na ang liwanag at dilim, ay narinig kong nagkakagulo sa labas. Kaya lumabas na rin ako upang alamin ang nangyayari. Wala naman akong kakilala doon sa mga kapitbahay ni ate, kaya lumapit na rin ako para makiusyoso. Nakita ko ang isang babaeng umiiyak at sumisigaw. Ang sabi noon, patay na raw ang anak niya. Samantala umiiyak pa raw iyon tapos biglang natahimik habang iniwan niya lang sa duyan. Pumasok ako sa bahay noong ginang at sinilip ko yung sinasabi niyang batang patay. Pero nakita kong hindi naman iyon bata kundi unan lang. Alam ko na ang nangyari doon kaya nagmadali na akong lumabas ng bahay. Dahil sa marami ang tao sa may harapan, kaya sa bintana na ako dumaan papalabas. Pinakiramdaman ko ang aura ng aswang. Mabilis iyong nakalayo, kaya inusal ko na ang orasyon para sa liksi at bilis. Saka ako tumakbo ng mabilis upang masundan pa ang papahina ng papahina na aura ng aswang. Sa hindi katagalan ay naabutan ko naman iyon, pero biglang naging pusa at sumuot sa kawayanan. Tapos naroon lang siya nagtago. Akala niya siguro ay hindi ko na siya makukuha dahil naroon siya nakasiksik sa pinakailalim ng tumpok ng kawayan. Umusal ako ng orasyon, sabay dikit ng kanan kong kamay sa lupa. Kusang gumalaw ang mga halaman, pati na iyong mga baging ng kawayan na may tinik. Pinuluputan siya noong may mga tinik na baging, tapos itinapon papalabas sa tumpok ng mga puno. Pagkalabas sa lupa ay hahawakan ko na sana. Kaso bigla namang nagpalit ng anyo at naging isang ibon sa kalumipad. Kaya napikon na talaga ako. Bumulong ako ng orasyon at itinuro ang papalayong ibon. Imbis na makapagpatuloy sa paglipad ay bumulusok na iyon pa ibaba at bumagsak sa lupa. Nanghihina na iyon at biglang bumalik sa anyo niyang tao. Isa iyong matandang lalaki at isa siyang gabunan. Gusto ko na sana talagang tapusin iyon agad kaso hindi pwede. Kailangan masabi niya muna kung saan niya dinala ang sanggol. Nasaan ang bata? Wika ko pa. Wala akong aaminin sa iyo at hindi mo ako mapapaamin! Sabi pa noon sa akin. Sinagot ko naman siya. Ayaw mo palang umamin? Di maghirap ka muna. Pagkasabi ko noon ay muling gumapang sa kanya ang mga baging na may tinik mula sa kawayan. Iginapos siya noon sa buong katawan. Maging ang mga braso niya ay may mga nakapulupot din. Wala na siyang magawa at hindi rin naman siya makagalaw dahil ginamitan ko na siya ng orasyong pamako. Noong magsimula ng humigpit ang mga baging, ay nagsimula na rin siyang mapahiyaw ng malakas dahil sa sakit. Ano, kaya pa? Hindi ka pa rin ba magsasalita? Wika ako pa sa kanya. Ilang saglit pa yung nakikipagmatigasan habang tinitiis ang sakit. Noong makita kong bumaon na sa kanyang laman ang mga baging na may tinik, ay doon na siya nagsalita. Naroon sa puno! Sa puno ng kawayan! Naroon ang bata! Pakawalan mo na ako rito! Sigaw niya pa. Sabi ko naman, bakit? May ipinangako ba ako na papakawalan kita kapag sinabi mo? Di ba wala naman? Wika ko pa, sabay umalis na at tinungo ang puno ng kawayan na sinasabi niya. Ilang saglit pa ay pumalahaw na iyon ang ubod ng lakas at pagkalingon ko ay tumahimik na rin bigla. Nagkaputol-putol na pala siya gawa noong mga nakapulupot na baging na may orasyon. Kaya sobrang tibay noon at matalim rin ang mga tinik. Pagkarating ko sa may puno ng kawayan ay nakita kong naroon ang sanggol na nakabalot pa sa kumot. Tulog na tulog rin iyon dahil sa orasyong ginawa ng aswang para hindi magising ang sanggol
habang itinatakas niya at hindi rin makakaiyak. Tumakbo na ako ng mabilis papabalik sa mga kabahayan para muling ibigay ang sanggol sa nanay noon. Malayo pa lang ako ay nakatingin na silang lahat sa akin. Agad naman akong sinalubong ng nanay. Bago ko iyon iabot sa kanya ay umusal muna ako ng maiksing orasyon at hinipan ang mukha ng bata. Nagising naman iyon agad at umiyak. Pagkakuha sa akin noong bata ay may nakita akong lalaking papalapit at may pag-aalala sa mukha. Akala ko ay magpapasalamat, pero isang malakas na suntok ang ibinigay noon sa akin. Sabay sabing, "Ikaw siguro ang kumuha sa anak ko, no? Dahil alam mo kung saan siya nakatago." Sabi ko naman, "Teka, ako nga ang nagligtas sa anak mo eh." Sumagot naman iyon, "Huwag mo nga kami pinagluloko. Sino ka ba? Hindi ka nga namin kilala dito. Bigla ka nalang sumulpot, tapos nawala na ang anak ko." May isa namang lalaki sa may unahan ang nagsalita, "Hoy, huwag nga kayong ganyan. Pasalamat kayo dahil nakuha niya pa ang anak nyo mula sa kumuha dyan na aswang. Sa tingin ko, siya ang sinasabi ng mga kapitbahay natin na kapatid ni Erika na isang babaylan. Iyong teacher na nakatira dyan sa unahan lang natin." Sabi ko naman doon sa lalaki, "Kayo na nga ang tinulungan, kayo pa ang galit sa akin. Alam mo bang kasalanan mo kung bakit nakuha ng aswang ang anak mo? Isa kang pabayang ama at asawa. Hinayaan mo lang ang anak mo na panay ang iyak sa duyan sa loob ng kwarto nyo at mag-isa. Tapos ang asawa mo naman ay 2 linggo pa lang magmula nung makapanganak, di ba? Hinayaan mo na maglaba. Mabuti nga at umuwi ako dito sa bahay ng kapatid ko. Dahil kung nagkataong hindi ako nakapunta rito, ay nawala na kayo ng anak. Aswang namang kukulam ang kumuha sa anak nyo dahil gagamitin nila iyan para sa isasagawa nilang ritual ng pag-aalay sa kadiliman." Akala ko ay maniniwala na sila sa akin matapos kong magpaliwanag. Pero sinigawan pa ako ng lalaking iyon at sinabihang sinungaling. Sabay bunot ng patalim mula sa gilid niya at diretsyong isinaksak sa akin. Diretso iyon sa tiyan ko at hindi ko nailagan. Naramdaman ko ang sakit ng kanyang pagsaksak dahil siyempre bakal iyon, pero hindi naman tumalab o bumaon. Doon na ako nakaramdam ng inis dahil bakit ganun? Anong kasalanan ko? Napagod na nga ako sa kakahabol sa aswang upang mailigtas ang anak niya, tapos ako pa ang mumurahin at sasaksakin. Noong muling umamba ng pagsaksak, ay hinawakan ko na sa kamay, sabay sampal ng malakas at itinulak ko siya. Kaya bumalandra iyon sa may haligi ng kanilang bahay. Dahil sa pagkakaingay, gawa ng pagsisigaw sa akin noong lalaking iyon, kaya natawag ang atensyon ng ibang mga kapitbahay at nagsilapitan. Dumating rin sina ate. Noong nakita ni ate na sangkot pala ako sa gulong iyon, ay lumapit siya sa akin at nagtanong kung anong nangyari. Pero hindi ko siya sinagot. Kaya sa iba na siya nagtanong. Nagulat naman ako noong makitang may nagsisidatingan na mga pulis. Tumawag pala sila ng pulis. Sabi naman ng mga taga roon sa pulis, "Ayan sir, yan taong yan. Hulihin nyo yan. Kinuha niya ang bata at itinakas." Tumingin naman sa akin ang pulis. Sabay muling tumingin doon sa mga nagsasabing hulihin ako. "Sigurado kayo na siya ang kumuha sa batang sinasabi nyo? O siya ang umagaw sa bata mula doon sa orihinal na kumuha para mailigtas? Bago kayo magbintang, alamin nyo muna ang totoo at kilalanin kung sino ang inaakusahan nyo. Pasalamat nga kayo dahil narito yan ngayon sa barangay nyo. Dahil kung wala siya, siguradong kawawa kayo." Lumapit sa akin ang pulis, sabay sabing, "Boss, sino naman ang nagtangka sa bata?" Sabi ko naman, "Huwag mo nang problemahin yun, inasikaso ko na. Bantayin nyo na lang ang mga daan papasok at papalabas sa bayang ito. Magpatrolya kayo para walang makakapasok na mga patay na ikinakarga sa van para isupply sa mga kalahi nila rito. Malaking grupo ang pangkat ng aswang na narito. Ako na ang bahalang bumunot sa puno kasama ang ugat. Kayo naman ang bahala sa mga sanga.
Sigurado akong alam mo ang ibig kong sabihin dahil pinsan mo si Lolo Gomer. Iyong si Lolo Gomer po ay iyong manggagamot na tinutulungan ko na naging estudyante rin ng aking lolo sa panggagamot. Agad naman kaming nagkaintindihan noong opisyal ng pulis na kausap ko. Dahil naroon naman si ate, kaya siya na ang nagpaliwanag sa mga kabaryo niya na patuloy pa rin sa pag-iingay at nagkakagulo. Narinig kong tumataas na rin ang boses ni ate. Naiinis na siguro dahil naisip niyang sila na nga ang tinutulungan tapos ako pa ang pinapalabas nilang masama. Nagkakaroon na rin ng sagutan. Inawat na si ate ng asawa niya pero hindi siya nakikinig. Kaya ako na ang lumapit. Sinabi ko sa kanya, "Te, tama na yan. Mapapaaway ka lang kapag pinilit mo pa silang kumbinsihin sa mga bagay na hindi nila kayang ipasok sa sarado nilang mga kaisipan." Hindi na rin naman siya muli pang sumagot sa mga taong naroon at sumama na noong akayin ni Kuya Rodel pababalik sa bahay nila. Umuwi na rin ako at nagpahinga muna habang naghihintay ng tamang oras para muling umalis. Habang nagpapahinga ako at nakaupo lang sa sala ng bahay nila ate, ay naisipan kong mag-browse ng cellphone. Nakita kong may friend request ako sa Facebook. Noong makita ko pa lang ang picture, ay nakilala ko na agad kung sino. Siya iyong magandang dalaga na ginamot ko na apo ni Manang Alodja. Kaya pinindot ko na rin agad ang accept. Tapos tinignan ko ang profile niya. Nakita kong may mga upload na reels, meron ding sa TikTok at mga link para sa Instagram at Twitter. Marami siyang video roon. Doon ko nga nalaman na TikToker pala siya at video creator din. Libo-libo ang kanyang mga views and likes. Pinanood ko ang mga video niya na naroon. Doon ko mas malinaw na nakita ang tunay na itsura niya. Maganda talaga siya, pati na ang hubog ng katawan. Siya iyong tipo ng babaeng hahangaan talaga. Magaling rin siyang sumayaw at gumiling. Sa dami ng followers niya ay masasabi kong sikat na pala talaga siya. Doon ko na rin napagtanto na maaaring iyon ang dahilan kung bakit masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili at naging arogante at mayabang na talaga. Napansin kong may message ako sa Messenger, kaya binuksan ko na rin. Nakita kong siya rin pala iyon. Sabi niya pa sa chat, "Hi, ako ito, iyong dalagang ginamot mo na apo ni Lola Alodja. Pasensya ka na ha sa mga nasabi ko sa iyo. Nadala lang ako ng karamdaman ko at sobrang stress na rin sa mga nangyayari sa akin. Idagdag pa ang paghihiwalay ng mga magulang ko. Kaya masasabing hindi talaga ako lumaki sa matiwasay at maayos na pamilya. Heto nga pala ang mga link ng mga videos ko. Hindi mo na itatanong, isa akong video creator at TikToker din. Malaki ang kinikita ko sa mga video kong iyan. Pasensya ka na uli ha. Baka naman pwede mo akong bisitahin sa bahay minsan bago ako makauwi ng Visayas. Papasahan din kita ng mga personal videos ko sa Telegram kung gusto mo." Mahabang sabi niya pa sa chat na may kasamang mga video at links, pero hindi ko na siya nireplyan pa. Sapat na sa akin iyong nagamot ko siya. Tapos na ang obligasyon ko sa kanya, pati na rin ang pag-iwan ko sa kanya ng sumpa para matulungan siyang magbago. Matapos kong mabasa ang kanyang mensahe, isa-isa kong pinindot ang mga link at pinanood ang mga sayaw niya na naroon. Nagulat naman ako dahil biglang nagsalita ang pinsan ko. Naroon lang pala sa likuran ko, nakikiosyoso. Sabi niya pa, "Nox naman kuya, ang ganda naman yung pinapanood mo. Ang laki pa ng dibdib. Kaya ka pala nagtatago dito ha, dahil may pinapanood kang ganyan.
Pero mas malaki ang dibdib ko dyan kuya kahit sukatin mo pa. Pero in fairness kuya ang lambot ng katawan niya at suwabe gumiling. Pwedeng paggilingan ng bigas na malagkit para makapagluto ng suman. Sabi ko naman, ano bang pinagsasabi mo? Pinapanood ko lang iyong mga link sa TikTok. Kung ano-ano na agad ang comment mo. Tumawa lang siya. Tapos tumabi rin sa akin si ate, sabay sabing, Bunso, papuntahin ko na lang kaya rito si Nika. Kawawa naman yun. Matagal ka na niyang hindi nakikita at nakakasama. Babae rin ako bunso, kaya naiintindihan ko rin ang pangangailangan niya na mukhang matagal mo nang hindi natutugunan dahil palagi kang wala at abala sa mga misyon mo. Sabi ko naman, wag na te, marami pa akong gagawin at kahit naman gusto kong gampanan ang aking pagiging asawa sa kanya, madalas ay hindi naman pwede dahil sa mga pinanghahawakan kong mutya at mga kakayahan. Alam niya rin naman iyon. Uy, magagabi na pala. Aalis na muna ako te. Meron lang ako kailangan asikasuhin. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi Pero isara at ilak nyo na lang ang mga pinto. Makakapasok naman ako kahit nakalak ang mga iyan. Sabi naman ni ate, sige, pagtitirahan ka na lang din namin ng ulam. Kumain ka rin pagka-uwi mo Ikaw na bahala mag-asikaso ng sarili mo. Pagkalabas ko ng bahay ay nagtungo ako sa tabing dagat at naglakad-lakad sa dalampasigan. Noong tinawag ko si Mian ay agad siyang bumaba sa anyong mangalo. Sabi ko sa kanya, dalhin mo ako sa lugar na pwede ako magmasid. May aabangan lang ako. Tumango lang siya at agad akong hinawakan. Dinala niya ako sa isang katamtamang laki ng bahay pero gawa iyon sa kawayan at mga tabla. Noong muli kong tignan ang aking relo ay eksaktong 7:00. Lumabas ako sa bahay na iyon at nagtungo sa bahay noong matandang kaibigan ng lolo ko. Maliwanag ang bahay nila. Marami ring nagiinuman sa labas na sa tingin ko ay ang mga anak iyon ng matanda. Wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari dahil hindi rin naman sila naniniwala sa mga kababalaghan. Umusal ako ng orasyon para sa tagabulag, tapos naglakad na ako papalapit sa kanila. Dinaanan ko lang sila pero hindi nila ako nakikita. Alam kong nararamdaman ako ng matanda, kaya pumasok na ako sa loob ng bahay dahil ayokong ang matanda pa mismo ang lumabas. Malabo na nga ang paningin noon. Tapos dumiretso na ako sa kusina para alam niyang may kailangan ako sa kanya at sumunod nga siya roon. Sabi niya, Iho, mabuti at narito ka. Ang gabing ito ang sinasabi mo sa akin na may magaganap sa mga apo ko. Hindi mo ba iyon pwedeng pigilan? Gayong alam mo naman ang lahat bago pa maganap. Sabi ko naman sa kanya, maaaring nakikita ko nga po ang mga magaganap, pero hindi ko maaaring pigilan. Isa iyong kaparusahan at pagtuwid sa iyong mga anak para mamulat sila sa totoong sitwasyon ng mundo at matuto ring rumispeto. Wala akong karapatan na pigilan ang mga magaganap dahil kagustuhan iyon ni Bathala. Kung ano ang itinakda ay iyon ang magaganap. Mamatay man o hindi ang mga apo mo. Ang kalapastanganan at kawalang galang sa iyo ng mga anak mo ang magpapahamak sa kanila. Pati na rin sa mga anak nila mismo. Malaking kasalanan ang hindi paggalang sa ama at ina. Isa iyong mahalagang kautusan mula sa Panginoon. Naparito lang ako para bigyan ka ng babala. Pagkatapos ng mga mangyayari ay magpakatatag ka sana at huwag kang gaganti. Gagawin ko ang kung anumang nararapat dahil sa oras na makialam at lumaban ka ay mas lalo lang kayong lahat na mapapahamak. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan para maging lihim sa mga tao ang mangyayaring kaguluhan sa pamilya nyo. Sa pagkakataong ito, hihingi na po ako agad ng pasensya sa yulo dahil wala akong pakialam
kahit sino pa ang masagasaan sa mangyayaring kaguluhan ngayong gabi. Kahit pa ang mismong kapatid at mga pamangkin mo. Sisiguraduhin kong hindi kayo ng asawa mo madadamay. Malagas na ang malalagas, pero ipapatupad ko ang tama. Alam kong naiintindihan mo rin ako dahil isa ka ring sundalo ng kataas-taasan. Kaya alam mong walang anak, walang asawa o kapatid. Basta kapag kapakanan ng nakararami ang nakataya, kailangan ang masama ay lipulin. Sabi niya naman, "Tama ka naman dyan, Apo. Pero isa rin akong ama. Hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala sa kapakanan ng mga anak ko. Pinapatawad ko na sila kahit hindi pa sila humihingi ng tawad sa kawalang respeto at pag-aalipusta nila sa akin." Nalulungkot na wika pa ng matanda. Ramdam ko sa boses niya na umiiyak na ito, pero hindi niya lang pinapahalata. Nakatingin lang siya sa malayo. Noong mapatingin ako sa kanilang relo ay nakita kong 8:00 na. Kaya lumabas na ako ng bahay. Doon na ako dumaan sa pintuan nila sa kusina. Bumalik ako sa bahay na una kong binantayan. Naabutan kong masayang naghahapunan ang pamilya sa loob ng bahay, habang ang anak nilang lalaki ay naroon lang nakahiga sa kwarto nito. Nang biglang nagkagulo ang kumakaing pamilya, napuno ng hiyawan at iyakan sa loob, dahil nakita nila ang anak na panganay na duguan sa loob ng kwarto. Naghihingalo na ito habang naliligo sa sariling dugo. Lumapit ako ng bahagya sa bahay na iyon sa bandang likuran, kung nasaan ang kwarto noong panganay na lalaki. Nakaangat kasi sa lupa ang sahig ng kanilang bahay at pwedeng pumasok sa ilalim ang isang tao, pero medyo nakapayuko. Nakita kong mula sa sahig ng silid ay may tumatagas na dugo sa lupa. Hindi ko pa alam noon kung sino ang may gawa, dahil wala naman akong nararamdaman na presensya ng aswang sa paligid. Sa hindi pa katagalan ay ang kabilang bahay naman ang nagsiiyakan at nagkakagulo. Bali 4 na bahay kasi ang naroon na magkakalapit. Lumapit ako roon upang alamin kung ano ang nangyari. Hindi naman din ako mapapansin dahil nakatago ako sa tagabulag. Nakita ko ang isang dalaga sa lupa na nakatihaya at wasak na ang tiyan, para iyong sumabog, tapos nagkalat sa lupa ang mga gumagapang na pugita. Nilapitan ko ang dalaga at hinawakan sa kamay upang malaman ko kung ano ang nangyari sa kanya, at ganito ang nakita ko. Nagtataka ang ama noong dalaga kung bakit biglang lumubo ang tiyan ng anak niyang dalaga. Inakala nitong meron ng kasintahan ang kanyang anak at palihim na nagkikita, kaya iyon nabuntis. Pilit niyang pinapaamin ang dalaga kung sino ang nakabuntis rito. Sinasabi naman ng dalaga na hindi siya buntis at wala siyang boyfriend. Hindi naniniwala ang ama, kaya pinagbubuhatan iyon ng kamay at madalas binubugbog ng matindi. Lumipas pa ang mga araw at nagpatuloy sa paglaki ang tiyan ng dalaga. Patuloy pa rin ang ama sa pananakit sa anak niya at pilit na pinapaamin, hanggang sa hindi na nakatiis ang anak. Tumalon iyon sa bintana, kaya sumabog ang lumulubong tiyan. Kahit anong gawing pambubugbog ng ama ay wala naman talagang aaminin ang anak, dahil totoong wala iyong boyfriend. Hindi rin siya buntis at hindi niya alam kung bakit lumalaki ang kanyang tiyan. Huli na noong makita ng ama ang laman ng tiyan ng kanyang anak na malalaking pugita. Lubos ang pagsisisi ng ama sa nangyari, kahit siya ay alam naman na hindi malandi ang kanyang anak. Sadyang sarado lang ang kanyang isipan sa paliwanag nito. Kaya imbis na makatulong sa problemang kinakaharap ng anak, siya patuloy ang naging dahilan kung bakit iyon nagpakamatay.
Doon naman sa binata sa kabilang bahay na naabutan kong tumatagas ang dugo sa sahig, ay ganito pala ang nangyari doon. Habang masayang magkakasama ang pamilya na kumakain, ang anak nilang panganay o iyong lalaki ay nasa kwarto niya lang habang hawak ang cellphone. Nang biglang nanikip ang dibdib at parang hinihiwa ng blade ang kanyang mga laman. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Kaya noong nakaramdam na ng sobrang sakit, ay doon na iyon sumigaw ng tulong at mabilis na nagtakbuhan ang kanyang mga magulang papaakyat ng silid. Kaya naabutan pa ng mga iyon ang eksenang pagkakaroon ng sugat ng kanilang anak. Sugat iyon nakahalintulad ng hinihiwa ng blade ang balat hanggang sa laman. Bawat hiwa ay malalim talaga ang sugat na nagagawa. Halos lahat ng parte ng katawan ay nagkakasugat, lalo na sa katawan at sa mukha. Kaya naging malakas talaga ang pagtagas ng dugo na tumulo na nga hanggang sa ilalim ng bahay. Ang hindi alam ng pamilyang iyon na kamag-anak lang din pala nila ang may gawa. Ang pamilyang iyon kasi ay pamilya ng anak ni Lolo Gomer. At ang may kagagawan naman noon sa kanila ay tiyuhin din nila na isang mangkukulam. Bali, iyon yung kapatid ni Lolo Gomer. Lahat ng naganap sa mga naging biktima ay ipinadaan lang sa isang malakas na kulam. Maging iyong dalaga ay sarili niya ding pinsan ang may gawa. Sa pamamagitan ng telang itim na ginawang manika na hugis tao kung saan nila isinasagawa ang ritual. Nilagyan nila ng katas ng pugita ang tiyan noong manika na konektado naman sa tiyan noong dalaga. Maliban doon ay marami pa silang ginawa sa dalaga. Naroon ang babuyin, hubaran at paglaruan ang katawan ng dalaga. Ganoong paraan din ang ginawa nila sa binata na isa ring apo ni Lolo Gomer. Mahigit 20 minutos pa siguro ang lumipas bago dumating si Lolo Gomer. Siguro ay nararamdaman niya ang presensya ko, kaya noong magsipasok sa loob ng bahay ang mga kasama niya, ay nagpaiwan pa siya sa labas. Nagsalita siya sa katamtamang lakas ng boses. "Iho, narito ka pala, pero wala ka man lang ginawa." Sabi ko naman sa kanya, "Di ba po, ipinaliwanag ko na sa iyo na lahat ng nakataktang maganap ay dapat maganap. Hindi ko rin pwedeng hadlangan ang nakatakda. Kung makikialam ako, ay magpapatuloy ang ganyang pag-uugali ng iyong mga anak. Hindi sila matututo at patuloy na magiging mangmang. Sinabi ko na rin sa iyo na bahagian ang pagsubok sa kanila at lahat ng nangyayaring iyan ay dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kung ikaw nga na ama nila, ay wala kang nagawa para maturuan sila ng tama at matutong respetuhin ang pinapaniwalaan mo. Ako pa kaya? Kung hindi sila makakatikim ng totoong dahas, ay hindi sila mamumulat sa tama. Minsan, kailangan din ng tao na makaranas na masaktan at malugmok para magkaroon ng oras na magnilay-nilay sa mga bagay na hindi nila nabibigyan ng respeto at pansin. Mas mabuti na iyong maranasan nilang malungkot at masaktan kung iyon naman ang magiging daan para matuto sila ng mahalagang aral sa buhay. Kaysa naman puro lang saya at nabubuhay sa kasinungalingan. Lo, kailangan mong maintindihan na hindi libre ang paggawa ng kasalanan. Lahat ay may kapalit at kabayaran. Ang nangyayari sa kanila ngayon ay pagbabayad lang sa mga pagkakamali nila. May hiwalay na mensahe lang si Babay Lang Rico para sa inyo. Babasahin ko na lang. Para po sa mga kapwa ko katribo rito, ang nilalaman ng aking mga ipinapadalang kwento ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung maaarok o maaabot ito ng inyong malinaw na pangunawa at bukas ang inyong isipan. Pero kung mas paninindigan nyo ang sarili nyong opinyon at iisipin na palagi kayong tama sa inyong mga nalalaman, ay wala na rin po akong magagawa.
Ang sa akin lang ay maibahagi rin sa inyo ang mga aral na alam ko. Kahit hindi ko man masabi sa inyo ng personal, at least pwede kong idaan sa pamamagitan ng pagbabahagi ko rito ng kwento. May mga detalye na mahirap intindihin ang dahilan kung bakit ko yun ginawa o pinahintulutan. Lahat po ng detalye ay ibinabahagi ko naman rito. Kung may mga bahagi na hindi nyo sinasang-ayunan, humihingi na lang din ako ng pasensya. Pero isa ang sigurado, ginagawa ko ang kung ano-anong mga bagay para protektahan ang nakararami at makapagbigay ng aral sa lahat, maging sa mga bukas o sarado man ang isipan. Kaya nagpapasalamat ako sa kaibigan kong si Bay Carlo dahil malinaw niya ring nailalahad ang mga kwentong aking ipinapadala sa kanya at nabibigyan ng malinaw na paliwanag ang bawat detalye. Iyon lang po. Balik na tayo sa kwento. Sinagot naman ako ni Lolo Gomer. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Apo. Pero ang nais ko lang, kung sino man ang may gawa nito, ay hindi na dapat mamalagi pa sa mundong ibabaw. Sapat na sa akin ang nangyari sa mga apo ko. Huwag na sanang madamay ang iba pa. Ibinibigay ko na sa iyo ang basbas. Ubusin mo silang lahat ng may kinalaman sa panggagambala at tangkang paglipol sa buong pamilya ko. Lipulin mo silang lahat ng may sala hanggang sa maubos sila. Sabi ko naman, yan talaga ang hinihintay kong sabihin mo, Lo. Sige po, tara na. Samahan mo akong pumasok sa loob ng bahay ng anak mo. Pumasok na nga kaming dalawa sa loob, pero paghihinagpis at iyakan ang nadatnan namin. Napansin naman ako agad ng mga magulang noong dalaga. Sabi pa ng ama habang nakatingin sa akin, Ikaw! Sino ka ba talaga? Anong alam mo na hindi namin alam? Anong kasalanan ko para danasin ng ganito? Sinagot ko naman siya. Hindi mo alam kung bakit ito nangyayari sa inyo? Kung naniwala lang sana kayo sa babala sa inyo ng inyong ama, ay hindi nyo ito sasapitin. Kaso ang problema, masyado kayong matatapang at matitigas ang ulo. Pati ang sarili nyong ama ay nagagawa nyong bastusin at murahin, kahit nasa harapan pa ng ibang tao. Kung gusto nyong matigil ang mga ganitong pangyayari sa inyong pamilya, tanggapin nyo itong iiwan kong garapa. Naglalaman iyan ng iba't ibang bertud, mutya at halamang gamot na pangontra sa mga aswang, kulam, at kahit anumang may kinalaman sa mga elemental. Sa pamamagitan nito ay hindi na rin kayo magagalaw o masasaktan pa ng tiyuhin yung mangkukulam. Matagal na iyong kalaban ng inyong ama dahil sa maling paggamit niya ng kanyang kaalamang espiritual. Siguro naman, may ideya na kayo sa kakayahan ng tiyuhin nyo dahil matagal na rin kayong binabalaan ng inyong ama. Hindi lang kayo nakikinig. Pues, nasabi ko na sa inyo lahat ng kailangan nyong malaman. Nag-iwan na rin ako ng tulong para maprotektahan kayo. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo at gagamitin yan. Pero babalaan ko na kayo in advance. Ang susunod nilang pipinsalain at paglalaruan ng katawan ay ang asawa mo. At hanggat hindi kayong lahat nalilipol, ay hindi sila titigil. Matapos kong magsalita ay agad na akong lumabas ng bahay at naglakad papalayo. Hindi na rin nga ako nagpaalam pa kay Lolo Gomer. Noong nakalayo na ako sa bahay, ay lumitaw na sina Mian, Menos at Gemini. Sabi ko sa kanila, Kayo na bahala sa mga tauhan. Ako ang haharap sa pinuno. Wala kayong ititira ha. Puksain nyo lahat at gawing abo para wala nang makitang bakas sa pagkawala nila. Panatilihin nyo ring lihim ang magaganap na pakikipaglaban para hindi makaabala sa mga inosenteng mamamayan. Ikinumpas ko ang aking kanang kamay at binigkas ang pangalang Haraya. Agad namang nagpakita ang isang maputi at matangkad na babae. Mapagpalang gabi sa iyo, Pantas. Sabi ko naman, Haraya, harangan mo ang mga portal at mga hangganan ng bansang ito. Para hindi magtungo dyan ang mga tutugisin ko rito.
Si Haraya po ay katulad ko rin. Isa siyang tao na Hudyo at iba ang kanyang salita. Pero dahil sa nakakonekta ako kay Mian, kaya lahat ng salitang kayang bigkasin at naiintindihan ni Mian ay maiintindihan ko rin. Naiintindihan rin ni Haraya ang lokal na lingwaheng aking ginagamit. Si Haraya po ay hindi diwata. Katulad ko siyang nakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Pero mas nakafocus siya sa mga satanista sa ibang bansa. Para po sa kaalaman ng lahat din ng bansa ay mayroong mga kagaya ko. Iba't iba nga lang ang katawagan, pero pare-pareho kami ng mga nilalabanan. Ang mga nilalang na namiminsala ng mga tao na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Minsan nga ay hindi talaga nalalaman na naging biktima na sila. Dito ko na rin po pala sasagutin yung isang nag-PM sa akin kung totoo ang alamat tungkol kay John Constantine. Isang lalaking espiritista na nakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Madalas nating marinig ang kwento niya sa mga TV series at may pelikula na rin nga tungkol sa kanya. Ang totoo po niyan ay totoo rin siya. Nabasa ko mismo ang pangalan niya sa aklat ng mga elemental na iniwan sa akin ng lolo ko. Pero nabuhay siya noong 600 taon ang nakalilipas. Ibig sabihin, napakatagal na talaga ng panahon na iyon at inakala na lang ng karamihan na isa na lang siyang katang-isip. Dahil ginawa na nga kasi ang buhay niya ng iba't ibang bersyon na kwento. Tinatawag rin siya sa iba't ibang bansa sa iba't ibang pangalan. Pero sa hawak kong aklat ay tinatawag siya nakatumbas sa salitang Ingles na Constantino, the Demon Slayer of Europa. Balik na po tayo sa kwento. Sinabi ni Haraya sa akin, "Maraming salamat, Pantas, sa iyong babala at pag-uulat. Gagawin ko ang nararapat. Nabalitaan ko rin na maraming bruha ang nakapasok sa bansa mo na nagmula sa iba't ibang bansa. Mag-iingat ka sa kanila. Lubhas silang malalakas at mapanlin lang." Bago ko po ito ipagpatuloy ay gusto ko lang din ipaalam sa inyong lahat na ang mga bruhang nagsilutangan dito sa ating bansa, pati na iyong nakalaban ko, ay hindi talaga nagmula sa atin, kundi sa iba't ibang bansa rin na napadpad na lang dito sa atin dahil sa natural nilang kakayahan na maglakbay sa iba't ibang mga lugar at dimensyon sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. Kaya rin nilang maunawaan ang kahit anong salita sa kahit anong lugar at magagawa nilang magsalita ng fluent upang malinlang ang mga tao sa lugar na kanilang napupuntahan. Sinagot ko naman ang babala ni Haraya. "Oo, Haraya, may ideya na ako kung gaano sila kalakas dahil nakalaban ko ang isa sa mga pinuno nila at kaya ko na sila ngayong puksain." Sabi niya naman, "Oo, kilala ko yung nakalaban mo, si Agatha. Kagaya ko rin siya dati. Pero dahil sa kanyang pagiging sakim sa kapangyarihan, kaya humiling pa siya ng mas malakas, pero sa kadiliman na. At nagawa niyang pamunuan ang iba't ibang masasamang elemento ng kabilang mundo. Magpapaalam na ako, Pantas. Mag-iingat ka palagi." Wika niya pa at muli nang pumasok sa dinaanan niyang portal at agad na rin iyong nagsara. Agad na akong umusal ng poder para sa paghahanda sa laban na pupuntahan ko. Sabi ko, "Gemini, dalhin mo ako sa lugar kung saan ka nagmasid kanina. Ikaw naman, Mian, huwag ka munang sumama sa akin. Bantayan mo ang pamilyang iniwan natin kanina. Sina Menos at Gemini na lang ang isasama ko." Tumango lang si Mian tapos bigla nang nawala. Sabi naman ni Gemini, "Pantas, doon lang kita dadalhin sa lugar na pinuntahan ko kanina. Pero hindi sa mismong pugad ng mga kakalabanin mo. Dahil baka magkabiglaan. Marami ang mga alagad ng batas na naroon ngayon malapit sa kanila." Sabi ko naman, "Ah, ganun ba? Sige, wag mo na pala ako samahan. Ako na lang ang pupunta roon."
Magmasid ka na lang mula sa malayo. At kapag may napansin kang kakaiba, ay balitaan mo ako agad. Ikaw naman, Menos, doon ka magbantay malapit sa mga kapulisan. Ikaw ang haharap kapag may magtatangka puminsala sa mga pulis na naroon. Protektahan mo sila ha. Hindi tinatabla ng bala ang mga kalaban na naroon kung sakaling manggulo. Pero sana huwag magkagulo dahil siguradong marami ang madadamay ng mga pulis. Tandaan nyo, ang mga ugat at puno lang ang pupuksain ko. Huwag nyo munang idamay ang mga galamay dahil kapag nalipol na natin ang mga ugat at mismong puno, mawawala na rin naman ang pag-asa pang magpatuloy ang mga galamay nila. Na ang ibig kong sabihin roon ay ang mismong pinuno ng kulto ng mga aswang ang dapat unahin sa pagpuksa. Sabi naman ni Menos, "Pantas, nakita kong may tansong punyal ang mga kalaban na naghihintay sa atin doon. May kakayahan din silang tumagos sa kabal naming mga elemental dahil sa orasyong nakapaloob sa sandata nila. Ang hindi lang tatagusan noon ay ang mga uri ng kabal na matataas kagaya ng ginagamit mo." Sabi ko naman, "Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Gabay kita, kaya dapat kung gaano ako kalakas ay ganun ka rin. Tandaan mo, kahit kailan ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Kahit isa ka lang elemental, hanggat konektado ka sa akin bilang gabay ko, ay hindi ka rin matatablan noong sandatang meron sila. Dahil noong unang pagkakataon na nangako ka sa akin na gagabayan mo ako, ay ipinagkaloob ko na sa iyo ang proteksyon na meron din ako." Nagulat naman siya sa kanyang narinig dahil hindi niya inakala na protektado rin siya ng level ng kabal na meron ako. Sabi niya na lang, "Sige Pantas, pupunta na ako roon, paalam." Wika niya pa sabay talon at bigla nang nawala. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ang kabal po ay isang kakayahan o kapangyarihan na hindi matatablan ng kahit anong patalim, bala, anumang uri ng kulam, barang, sator at tigal po. Meron pong 4 na antas ang kabal at isang antas lamang ang meron sa mga pangkaraniwang elemental. Kaya kung ang sandatang gagamitin sa kanila ay may orasyon para tumago sa mga pangkaraniwang kabal, ay siguradong masusugatan at magagawa silang mapatay. Balik na po tayo sa kwento. Noong mag-isa na lang ako, ay gumawa na ako ng portal upang makapunta ako sa lugar na sinasabi ni Gemini. Pagkalabas ko ng portal ay doon ako iniluwa sa may tabi ng highway. Walang kabahayan sa bahaging iyon, pero may police checkpoint sa may unahan. Naglakad ako patungo sa kinaroroonan ng checkpoint habang binabaybay ko lang ang gilid ng daan. Madadaanan ko kasi talaga sila dahil papunta ako doon sa isang malaking bahay na sinasabi sa akin ng aking gabay nang may maramdaman akong masamang presensya. Presensya iyon ng isang aswang. Kaya huminto ako at agad inilibot ang tingin sa paligid pero wala naman akong makita. Kaya umusal na ako ng mga kataga para mabuksan ang aking espiritual na paningin para mahanap ko na ang nilalang na iyon kung sakaling nagtatago man sa tagabulag o sadyang nakamasid lang siya sa bahaging mas madilim. Nang makita ako ng isang pulis, tinawag ako noon kaya lumapit naman ako. Sabi noon sa akin, "Sir, taga saan ka? Gabi na. Bakit narito ka pa? Wala namang kabahayan dito. Maliban sa nag-iisang mansyon sa unahan." Sabi ko naman, "Hinahanap ko po ang opisyal nyo. Narito ba siya, boss?" Tanong ko pa roon. Bigla namang tumaas ang boses niya at sinabing, "Bastos ka! Tinatanong kita, tapos sasagutin mo rin ako ng tanong?" Dahil sa paglaki ng boses niya, kaya naglabasan ang mga kasamahan niya na naroon sa loob ng tent. Marami pala silang naroon. May isa naman sa mga kasama niya ang sumagot mula doon sa tent. "Part, hayaan mo na yan. Hindi mo siya kilala. Bakit mo naman sinigawan agad?" Sumagot naman iyong pulis na kaharap ko.
Bastos eh! Tinatanong ko, iba ang isinasagot. Lumabas na rin pala noong mga pagkakataong iyon ang kanilang opisyal at nagsalita. Hindi dapat ganyan ang pakikitungo mo sa mga tao. Pulis ka, di ba? Dapat mas mahaba ang pasensya mo. Pasalamat ka dahil mahaba ang pasensya niyang kaharap mo. Dahil kung naging katulad mo yan, kanina ka pa tumimbuang. Yan ang kaibigan kong babaylan. May sadya yan kaya yan narito. Huwag kayong makikialam sa kahit anong makikita niyong gagawin niya. Magpasalamat na lang tayo dahil nakarating na siya agad dito sa atin. Kahit papano, nabawasan na ang pangamba ko sa pagbalik noong mga nakaengkwentro natin kanina ng mga nilalang. Parang hindi mga tao eh. Hindi na tinatabla ng bala. Sa pagkakataong iyon ay nasa harapan ko na iyong nagsasalitang opisyal. Sabi ko sa kanya, Sir, may kasama kayo rito ngayon, isa ring pulis. Kaso ang problema, isa siya sa mga kalaban. Iniiwasan kong magkagulo kayo, kaya mas minabuti kong sabihin na muna sa'yo. Babanggitin ko lang po na itong opisyal ng mga pulis na kausap ko ay iyong pinsan ni Lolo Gomer na kaibigan ng lolo ko. Marami din siyang alam sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan. At isa rin siyang lihim na antingero. Sabi noon sa akin, Talaga? Sino sa kanila ang tinutukoy mo? Sabi ko naman sa kanya, Iyong matangkad, maitim at malaki ang katawan ng lalaki. Nagpalingalinga siya sa kanyang mga tauhan at nag-isip, Teka, wala naman akong ganong itsura na tauhan ah. Sabi ko naman, napansin ko iyon kanina at naramdaman ko. Pero ngayon, wala na siya. Maaaring naramdaman niya rin ang presensya ko kaya biglang umalis. Mag-iingat kayo dito ha, dahil isa siyang impostor na nakasuot rin ng kahalintulad ng uniforme niyo. Baka wala pa kayong kamalay-malay, may nakatutok na baril sa inyong likuran at ubusin kayong lahat na narito. Kung maaari, magdagdag ka ng tao rito. Bantayan niyo ang likuran ng isa't isa. Tutuloy na ako, pero baka dadaan ako ulit dito mamaya. Sabi niya naman, Sige boss, maraming salamat sa babala ah. Matapos naming mag-usap ay nagtuloy na ako sa paglalakad patungo roon sa mansyon na sinasabi ko. Bigyan ko lang po muna kayo ng background sa nangyayari at kung bakit may checkpoint doon, iisa lang naman ang bahay na naroon. Ganito po kasi yan. Kung naaalala nyo na noong huling nag-usap kami noong opisyal ng kapulisan, ay sinabihan ko siyang may mga nagdi-deliver ng bangkay sa bayan nila upang gawing pagkain ng mga aswang. Doon iyon binabagsak sa isang mansyon na nasa bandang masukal pero tabi pa rin ng highway. Walang maghihinala na may nagaganap na kababalaghan doon kasi nga abandonado naman kung titignan ang mansyon. Pero sa likuran noon ang bagsakan ng mga idinideliver na mga bangkay at pinuproseso sa loob. Kaya doon sila naglagay ng checkpoint upang maharangan ang mga darating na bangkay delivery. Ayun po, balik na tayo sa kwento. Nagpatuloy na ako sa paglalakad at wala na rin namang pumapansin pa sa akin ng mga pulis. Nagsibalikan na kasi sila sa loob ng kanilang tent. Nakakailang hakbang na ako nang may marinig akong nagsalitang boses. Hoy! Bata, saan ka pupunta? Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko sa iyo kanina. Gusto mo lumpuhin kita? Isang putok lang sa paa mo ang gagawin ko. Sigurado hindi mo na yan magagamit. Napiko na ako sa pulis na iyon, kaya muli akong naglakad papabalik sa kanya at nilapitan ko. Sabi ko, bakit hindi mo subukan yung sinasabi mo? Siguraduhin mo lang na matatablan mo ako ha at malulumpo. Dahil kapag hindi, ikaw ang lulumpuhin ko. Mamili ka ngayon. Gawin mo na ang sinasabi mo o isasara ko yung bibig mo. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakagalaw pa ang pulis na iyon. Titig na titig lang siya sa mukha ko. Doon ko naalala na naibukas ko na nga palang muli ang puder ko pati na ang paningin sa dilim noong maglakad ako papalayo. Kaya maaaring ang nakikita niya na
ay ang mata kong nagliliwanag na kulay green. Hindi na siya makagalaw at nakatulala na lang. Kaya pinabayaan ko na lang din at iniwan ko na. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo roon sa sinasabi kong mansyon. Ang lalaki ng mga punong naroon at talagang madilim. Tapos sa may bandang gitna ay may palayan bago makarating sa mismong mansyon. Muli akong may naramdamang presensya, kaya mabilis akong umusal ng orasyon para sa tagabulag. Isinara ko na rin muna ang aking puder. Ilang saglit pa ay nakita ko ang malalaking nilalang na may pakpak na parang sa paniki. Mas malalaki pa nga sila kaysa sa mga normal na tao. Isa-isa silang nagsidapo sa isang malaking puno at tila meron silang hinahanap. Sa tingin ko ay ako ang hinahanap nila at nagtataka siguro dahil biglang nawala ang aura ko. Talagang nagliliwanag ng pula ang kanilang mga mata at nakatingin sila sa ibaba at sa paligid. Ang buong akala ko na yung mga nasa itaas na nakadapo lang ang aswang na naroon sa lugar. Hindi pala. Marami pala sa may bandang likuran ko na naglalakad lang at hinahanap rin ako. Pinagmasdan ko silang mabuti at kinikilala kung anong uri ng mga aswang. At napagtanto kong mga pangkaraniwan lang silang aswang na kumakain ng tao, na mas kilala sa tawag na ungo. Hindi sila kasing lakas ng mga gabunan. Kaya hindi ako mahihirapang labanan sila kahit pasabay-sabay silang umatake sa akin. Ang kailangan ko lang ay mapuksa sila ng mabilisan bago may makaalis o makapagsumbong sa ibang mga malalakas na kasama o sa mga pinuno nila. Bumulong ako sa hangin upang tawagin ang gabay kong sigbin na pinangalanan kong Milo. Ilang saglit pa ay nararamdaman ko na ang presensya noon na papalapit sa akin. Kahit naman kasi nakatago ako sa tagabulag, ay mararamdaman pa rin ng mga gabay ko kung nasaan ako. Gawa ng nakakonekta ang enerhiya ko sa kanila. Mabilis ang pagdating ng sigbin na si Milo at meron pa siyang ibang mga kasamahan. Bali, 4 silang dumating. Kaso ang problema, iyong si Milo ay may ugaling hindi nalalayo sa mga alagang aso. Sobrang maharot niya. Binangga ako noon at dinumog-dumog habang nagpapagulong-gulong ako sa lupa at dinidilaan niya ako nakakawag-kawag ang buntot. Kaya nawala na tuloy ako sa konsentrasyon at nawala na ang nakabalot sa akin na tagabulag. E di naroon na tuloy ako sa gitna ng napakaraming aswang na naghahanap sa akin. Lahat sila ay nasa amin na nakatingin. Sabi ko naman kay Milo, "Ano ba Milo? Ang harot-harot mo? Nasa gitna tayo ng kampo ng mga kalaban." Wika ko pa habang tinutulak ko ang mukha niya papalayo. Pero mas lalo patuloy kumulit at nandudumog pa rin. Hindi pa nga tapos sa kakaharot sa akin ang alaga kong sigbin, ay bigla na akong dinagit ng isang taong paniki o iyong mandaragit. Sabay binitawan ako noong medyo mataas na ang nailipad. Pagkabagsak ko sa ibaba ay pinagfiestahan naman ako ng ibang mga aswang na nakaabang na rin sa akin. Sa dami nila ay hindi ako makagalaw at may nakapulupot sa leeg ko na mukhang dila ng tiktik. Meron din sa aking kamay at sa bewang. Pinakiramdaman ko kung nasaan sila Milo. Naroon pala sila sa unahan, nakikipaglaban rin. Kaso nga lang, kapag lumalaban sila ay hindi talaga sila naghihiwalay. Tulong-tulong sila palagi, kaya halos walang nakakatalo sa kanila. Habang tumatagal ay mas lalo pang dumarami ang aswang sa paligid ko. Hindi rin ako makapag-usal ng orasyon dahil may dilang nakasakal sa leeg ko, kaya walang makalabas na mga salita. Hanggang sa maalala kong may dala nga pala akong tansong punyal. Tamang-tama at nasa may bewang ko ang aking kamay dahil pinupuluputan nga ako noong mukhang dila ng tiktik. Pinilit kong gumalaw para makuha ang punyal na nasa aking bewang.
Noong makuha ko na iyon, ay pinagpuputol ko lahat ng nakapulupot sa akin. Kaya rin nila ako nalapitan dahil hindi ko na ibukas ang aking poder. Gawa ng isinara ko nga iyon noong nagmamasid pa lang ako sa kanila at nakatago sa tagabulag. Noong maputol ko na ang mga nakapulupot sa akin, ay doon ko na nakita kung kanino iyon ang galing. Hindi pala iyon dila ng tiktik, kundi mga humahabang kamay ng mga ungo. Dalawa pa sila kaya malakas talaga ang pagkakayakap nila sa akin gamit iyong pinahabang mga braso. Noong nakawala ako sa kanila ay agad na akong umusal ng puder, kakayahan para sa liksi at lakas mula sa ngipin ng tama raw. Inuna ko iyong mga aswang na nasa itaas. Inusal ko na ang kumpas para sa kamatayan. Ito yung orasyon na nagpapaliyab ng mga nilalang. Bawat aswang na makita ko sa itaas ay hindi na nakakatakas pa. Mabilis na iyong nagliliyab at nagiging abo. Hindi na rin nila ako masabayan sa bilis dahil sa kakayahan ng liksi na pinagana ko. Hindi ko na rin sila binibigyan pa ng pagkakataon na makatakas para wala nang makapagsumbong. Muli pa akong bumulong sa daliri ko at itinuro isa-isa ang mga nasa itaas. At isa-isa iyong nagsibagsak na parang mga ibon na pinagbabaril. Pagkarating naman sa may ibaba, ay pinagsasagpang naman sila ng grupo ni Milo. Noong mapatay na namin lahat ng mga aswang, ay pinasyalan ko lahat ng aswang na nasa lupa at inusalan ng orasyon para magliyab at maging abo na agad para wala nang makakakita pa sa kanila na mga pangkaraniwang tao. Lumapit na rin sa akin ang grupo ni Milo. Sinabi ko sa kanila na wag sila masyadong lumapit sa akin. Tatawagin ko na lang sila kapag kailangan ko na uli. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo roon sa malaking bahay. Noong naroon na ako sa tapat noon ay nagtataka ako. Dahil bakit wala na akong maramdaman na presensya ng kahit anong nilalang. Kahit isang aswang rin ay wala akong makita. Kaya nagtuloy ako sa pagpasok sa loob. Doon ko nakita ang mahahabang lamesang nakahilera. Ang ibang mga lamesa ay may buo pang bangkay. Ang iba naman ay nasimulan na sa pagtadtad at hindi lang natapos. Meron ding lamesa na puro na nakatadtad na karne ang mga nakalagay. Naisip kong maaaring may nakapagsumbong na sa kanila at nagsitakas o maaaring iyong mga sumugod sa akin na napakaraming aswang ay siyang mga trabahador na naroon. At noong malamang naroon lang ako sa labas ay lumabas na rin. Lumabas akong muli sa malaking bahay na iyon at tinawag si Gemini. Pagkalitaw niya sa harapan ko ay sinabi kong, "Nasaan na ang pinapabantayan ko sa iyo rito kanina? Bakit wala nang natira kahit isa?" Sabi niya naman, "Pantas, hindi ako maring magkamali ng pakiramdam. Nariyan pa silang lahat sa loob." Dahil sa sinabi ng aking gabay ay muli akong pumasok sa malaking bahay na iyon. Imposibleng hindi ko sila makita kahit pa magtago sila sa tagabulag dahil gumagana na ang pinakamataas na antas ng aking paningin sa dilim, pati na para sa mga elemental. Ang ginawa ko ay umusal ako muli ng orasyon at inilapat ang aking kamay sa sahig noong bahay, saka ako pumikit. Doon ko na nakita sa aking balintataw na meron palang malawak na kwarto sa underground ng bahay na iyon. Naroon silang lahat nagtatago. Naroon din ang pinakamalaking imbakan nila ng mga bangkay na nakapreserba. Nasabi ko na lang sa sarili ko na hindi na ako magsasayang pa ng oras. Tutal naroon naman pala silang lahat sa ilalim. Kaya lumabas na ako ng bahay at umusal ng orasyon para sa elemento ng lupa. Sinama ko na rin ang para sa elemento ng apoy. Pinaghalo ko ang dalawang kapangyarihang iyon para gumawa ng nagbabagang lupa. Tapos inilapat ko ang aking mga kamay sa lupa. Nagsimulang yumanig ang lupa
At unti-unting gumuguho iyong malaking mansyon at lumulubog na pailalim. Hanggang sa tuluyan nang lamunin ng nagbabagang lupa ang buong mansyon. Kasama ng maaabo lahat ng naroon ng mga aswang at mga nakaimbak nilang mga bangkay. Noong matapos na ang buong proseso, ay tila isang bakanting lote na lang na walang damo ang naiwan sa orihinal na kinapwestuhan noong mansyon. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.